Oh! May nagpahiram sa akin ng kaniyang light rifle. Sumikat ito nung late ng World War II, Vietnam War. Nakikita natin sa mga movies. And ngayon, titingnan natin kung itong pinahiram sa akin na US caliber 30 M2 carbine ay pwede itong pangdepensa sa ating bansa. Maraming ganito na baril na nasa kamay pati sa mga kumakalaban sa ating gobyerno. At ito ay phase out na sa AFP, pero andon pa rin ito sa mga stock room. Okay? So mayroon ito sa General Headquarters Armed Forces of the Philippines. Ang pag-manufacture ng baril na ito, na-inspired ito doon sa pag-invade ng Germany sa bansang Poland sometime in 1939. And na-motivate ang mga Amerikano na dapat gumawa ng mas magaan na baril kasi posible na sila ay madrag doon sa armed conflict, no? Sa Europe. Lalo na't mayroong mga conflicting interest at napasama doon ang kanilang mga kaibigan, kagaya ng mga British, yung mga bansa na kaalay ng US sa panahon na yon. Ang kanilang requirement para sa light rifle ay hindi dapat lalampas ng caliber .27, dapat within 5 pounds. Kita natin to, within 5 pounds. So yung kaniyang bala, kung makikita natin, ay kasing itsura lang ng bala ng pistol, no? Kung familiar ka sa 9mm, halos kaparehas, mas mahaba lang siya. Pero this is caliber 30. Nakagaya lang din sa 30-06, yung sa M1 Garand, at yung sa M14 rifle na caliber .308. This one is caliber 7.62 by 33mm. 33mm yan. 7.62. Kung i-convert natin, caliber 30. Kaya kung titingnan natin dito, andito makikita anong caliber. Yan. US. Yan M2 carbine, you know. M2. Caliber 30, M2. Ang unang ginawa nito ay yung M1, semi-automatic, nung di kalaunan ay nagkaroon na ng semi-automatic full auto. Titingnan natin kung itong display na sa museum na baril ay tumatama pa rin sa layo na 300 meters as required, around 300 yards, no? Ang requirement ng kaniyang maximum effective range. Ang sight niya, tingnan mo yung kaniyang rear sight. Yan. Ang pinakamalayo kung i-press ko papunta sa likod dito, 300. Ngayon may target tayo doon na 300. 15 inches by 20 inches. Ang tanong, tatama kayo? Medyo hindi maganda ang weather condition. Malakas ang hangin, full value wind from left to right. Obviously, yung bala natin ay hindi ito kasing astig ng 5.56. Mas malaki ang wind drift nito, no? Yung liko niya. Kasi nakikita natin ay left to right, full value wind. Subukan lang natin for the purpose na makita natin kung lulusubin tayo ng ibang bansa, yung mga nagtago-tago dyan ng baril na kagaya ng caliber 30 M2 carbine, pwede pa bang ilaban ito sa mga pwersang mapanakop? Let's see! Hahanginin ba to? So meron tayong spotter dito. Makikita doon sa video kung tatama tayo. Okay? Of course, tutunog to. Expected na tutunog. Rear sight aperture, front sight. Nakaset tayo sa 300 meters dito. Mag-aim lang ako sa dead center. Ngayon, left to right ang hangin, full value wind. That is around 15 kilometers per hour. Mag-compensate ako ng isang target to the left. Mula ka sa hangin. Mataas? 11 o'clock yan. Bakit na? Okay. 3 o'clock. Ha? 3 o'clock. Sakto na yung kanya sir, revision. Hit! Oh!
lakas ng hangin. Pero nasa paligid lang. Sa paligid lang yung tama. Natutuwa pa rin ako kapag nakagamit ako ng mga pang-museum na, mga antiquated na mga weapons. Dahil maalala ko yung mga pinapanood ko ng mga movies, and since I am a student of history, I can relate the weapon to a particular conflict. Kagaya ng World War II at sa Vietnam War, na kung saan ay present ang US Armed Forces. For some reason, merong iba sa ibang mga weapon system na mula sa United States of America ay napunta sa Philippine Army. At ito ngayon ang ating natatagpuan sa ating bansa. Ito ay never na naabutan ko na naka-issue sa regular troops. Pero maraming kwento yung aking mga uncle nung araw na ginagamit nila ito. Sabi nila, pag pumuputok yan, kapag hawak ng mga kalaban, pinuputokan kami, sabi, pik, 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 pik. Pinipik-pikan kami. Ibig sabihin, carbine ang ginagamit. So, yung version na to ay yung M2. At marami ang gumawa nito sa United States of America. Ang isa ay Winchester Repeating Arms, yung IBM, pati yung hindi naman gumagawa usually ng mga firearms, ay tumulong na rin, naging subcontractor sila, no? Kaya 1945, around 6 million na mga carbine ang kanilang na manufacture. This one is made by Rock-Ola, isa sa mga subcontractor ng carbine ng World War II sa United States of America. Makikita yung pangalan pala, kung ano yung hawak mo, andun sa ilalim dito. Andyan ang serial number, andun din yung pangalan ng manufacturer sa ilalim ng sights. Okay? So, nung pinutok ko kanina, although isa lang aking tama, satisfied na ako because, you know, the weather condition is not good. Full value wind, maabot ng 15 to 20 kilometers per hour. Mahirapan ako how to compensate. Lahat alibay. Valid alibis. Tama? During good conditions na i-fire ko na ito noon sa magandang panahon. Ang ganda ng tama ko dito. Sunod-sunod yung aking hits with this rifle. So, sa nagpahiram sa akin, thank you very much. Makakaasa ka na linisan ko ito. Still a very reliable weapon. I hope na ipagpatuloy ang paggawa ng bala nito. Dahil in times of war, we can still use the M2 carbine rifle for the defense of our country. So sa mga nagtatago dyan ng kaparehas na ganitong barel, siguraduhin nyo, linisan nyo parati. Itago nyo lang. Kung talagang kailangan, pulutin natin ang ating baril at ipaglaban natin ang ating bayan. Ayos!